Bili na po kayo ng gulay. Fresh na fresh po ang gulay namin. Fresh from my Lola's Wonderful Tumana. Masiglang alok ni Monique sa mga dumaraang mamimili sa kanilang stall. Monique, apo, bumili ka muna ng almusal mo. Wika ng kanyang 65 years old na lola na si Lola Pinyang. Hindi na po, Lola. Nagkape naman po ako. Sobrang aga mong nandito sa palengke, apo. Baka magkasakit ka na niyan. Halos wala ka ng pahinga. Naku, Lola, wag niyo akong isipin. Kayang-kaya kong gumising ng maaga para magtinda rito sa palengke. Kayo nga po ang dapat na nagpapahinga lang sa bahay eh. May arthritis na kayo. Hindi naman kita pwedeng pabayaan dito. At saka ako pa ba? Hindi ko pa ipinapanganak ang nanay mo. Dito na ako sa palengke na mamalagi at nagtitinda ng mga gulay. Pero ngayong wala na ang nanay mo, ikaw na ang magmamana ng pwesto ko rito kung sakaling mawala na. Hep hep! Putol niya sa lola. Ayoko pong marinig yan la. Tama na po sa pagiging morbid. Hindi pa kayo mawawala. Ikaw na lang ang pamilya ko kaya hindi ko nakakayanin kapag pati kayo kinuha sa akin. Iniwan na nga ako ni nanay eh. Tumatawang niyakap si Monique ng kanyang lola at pinanggigilan siya sa pisngi. Hay nako, ang apo ko. Dahil sa'yo, hindi ko na masyadong dinadamdam ngayon ang pagkawala ng nanay Marlita mo. Kung hindi lang siya maagang kinuha ng sakit niyang kidney disease, mas masaya sana tayo ngayon. Hindi man mayaman pero magkasama at nagmamahalan. Kaya nga po Lola, namimiss ko na nga rin po si nanay. 10 taon ako nung nawala siya. Kahit 25 na ako ngayon, hindi ko pa rin makalimutan kung paano niya ako alagaan noon. Huwag kang mag-alala. Buhay pa naman ang tatay mo, di ba? Napairap si Monique at napasimangot. Ayokong pag-usapan siya, Lola. Wala naman siyang pakialam sa akin eh. Kahit nung namatay si nanay, nagpakita ba siya? Hindi po, di ba? Wala na rin akong pakialam sa kanya. Masaya na siya sa babae na ipinalit niya kay mama noon. Masama ang magtanim ng sama ng loob, Monique. Alam ko po, La, pero masama rin po ang ginawa niya sa amin ni nanay noon. Kaya para sa akin, wala na akong tatay. Ay nako, wag na nga po natin siyang pag-usapan, Lola. Maganda na yung bungod ng araw ko, oh. Ayoko pong masira yun. O siya, sige na. Hindi ko nababanggitin. Huwag ka nang bumusangod dyan at pumapangit ka. Sige po. Nga po pala la, pupuntahan ko po muna si Mang Kanor, yung nasa bigasan po. Dumaan kasi siya rito kanina at sabi magdala raw po ako ng 3 tali ng pechay. May karga kasi siyang 1 sako ng bigas kanina, saka wala siyang kasama dun ngayon. O siya, sige apo, ako nang bahala dito sa tindahan. Kumuha si Monique ng 3 tali ng pechay at isinupot yun. Palabas na sana siya ng kanilang stall, bitbit ang mga pechay, na mabunggo siya ng tumatakbong lalaki. Nasubsob tuloy siya sa mga display nilang gulay sa labas. Ganoon din ang nangyari sa lalaking nakabunggo sa kanya. Anak na! Inis na binalingan niya ang lalaking bumunggo sa kanya. Hoy kuya! Hindi ka ba marunong tumingin sa dinaraanan mo? Tingnan mo oh! Nasira na yung mga naka-display na gulay namin. Hindi sumagot ang lalaking nakabunggo sa kanya dahil takot itong nakatingin sa kanyang likod habang sinusubukang tumayo. Kunot noong lumingon si Monique at nakita ang paglapit ng isang matangkad at gwapong lalaki. Sinugod nito ang lalaking bumunggo sa kanya at hinawakan sa damit. Nasaan na ang wallet na ninakaw mo? Ibalik mo. Gigil na sabi ng lalaki. Eto na, ibabalik ko na. Nanginginig ang mga kamay na hinugot ng lalaking bumunggo kay Monique ang isang itim na wallet mula sa suot nitong shorts. Inabot nito ang wallet sa lalaki at saka nanginginig ang boses na nagsalita. Ayun na, pakawalan mo na ako. Nasa iyo na ang wallet mo, di ba? Magbibigyan kita, pero dapat hindi ko na ulit makikita ang mukha mo rito sa palengke o kahit saang parte ng Santa Barbara. Kasi kapag nakita kita ulit, dudurugin ko na yung pagmumukha mo. Sisiguraduhin ko rin na mabubulo ka na sa kulungan. Naintindihan mo ba ako? Sige ho. Oo, hindi na ako magpapakita ulit dito. Pangako. Sige na, lumayas ka na sa harap ko. Binitiwan na ito ng gwapong lalaki at di maganda o gaga ang magnanakaw na tumakbo palayo na tila takot na takot. Kunot noong pinanood ni Monique kung paano binulsa ng gwapong lalaki ang wallet nito at ang mang-aalis na. Kaya naman kaagad siyang nagsalita. Hoy, hindi ko man lang mahihingi ng pasensya o kahit tulungan man lang sana akong ayusin ang nagulong paninda namin dahil sa inyo. Napahinto ang lalaki sa pag-alis at lumingon sa kanya na seryoso ang muka. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Bakit? Ako bang bumunggo sa'yo, miss? Ako rin bang gumulo sa mga gulay na yan? Hindi naman, di ba? Baliwalang anito.
Napasinghal si Monique at hindi makapaniwalang napatitig sa lalaki. Nag-init ang bumbunan niya bigla. Anong sabi mo? Teka nga, hindi ko gusto ang tono mo Mag-usap nga tayo ng masinsinan. Hindi ko alam kung bakit ganyan kaka-antipatiko. Gusto ko lang naman na mag-sorry ka man lang dahil nadamay ako at ang pwesto namin ng lola ko dahil sa inyo ng lalaking hinabol mo kanina. Monique, apo, tama na yan. Hayaan mo na at biktima lang siya ng nakawan. Awat sa kanya ng kanyang lola na nakalapit na sa kanya at hawak na siya sa braso. Hindi pwede, lola. Ang yabang magsalita ng lalaking to Porke hindi siya bumunggo sa akin at nakasira sa mga display natin na gulay, hindi na siya hihingi ng pasensya, ganun ba? Basic human decency, kuya. Wala ka ba nun? Baling niya sa lalaki. Nanatiling nakatitig kay Monique ang gwapong lalaki habang magkasalubong ang mga kilay. Bakit kailangan mo sumigaw, miss? Hindi ko naman ginusto na mabunggo ka na magnanakaw na yun at masira ang mga display mo ng paninda. Pero para matahimik ka, sige. Sorry kasi nabunggo ka at sorry kasi nasira ang mga nakadisplay mong gulay. Ano, okay na? Pwede na ba akong umalis? Hindi yun okay. Kailangan pa kasi kitang pilitin na mag-sorry, hindi man lang nagkusa. Saka narinig mo ba ang sarili mo kung paano ka mag-sorry? Halatang labas sa ilong. Napabuntong hininga ang lalaki at saka pinulot ang mga gulay na nahulog mula sa lagayan ng mga display. Pinanood lamang niyang gawin yun ng lalaki hanggang sa matapos ito at muling tumingin sa kanya. O ano, masaya ka na ba, miss? Ayos na yung mga paninda mo. Kahit hindi naman talaga ako ang sumira niyan. Aba, dapat lang. Kahit hindi ikaw ang sumira niyan, nadamay pa rin sa gulo niyo ang mga paninda namin, no? Kaya nga, sorry. Sorry na, okay? Pwede pa tanggapin mo na lang. Huwag nang maraming sinasabi. Nag-sorry na nga ako. Inayos ko na mga paninda mo. At saka hindi naman dapat talaga akong pag-iinitan mo At sino pag-iinitan ko, Aber? Yung nagnakaw sa'yo? Pinakawalan mo, di ba? Kaya paano ko siya pag-iinitan kung wala na siya at ikaw nandito? Kahit anong sabihin mo, damay ka talaga dahil kasali ka sa gulo. Napairap ito at napabuntong hininga. Okay, sige. Damay na nga ako. Tanggap ko na. Sorry ulit. Pwede na ba akong umalis, Miss Suplada? May trabaho pa kasi ako Hindi lang ikaw nagtatrabaho rito. Bakit? Nagtatrabaho ka rin ba rito? Bakit mo tinatanong? Interesado ka ba? Sarkastikong napangisi ang lalaki. Napakurap-kurap si Monique. Ahoy, ang kapal mo Sige na, lumayas ka na sa harapan ko at baka hindi kita matansya. Ibato ko sa itong isang buong langka ng ma-hospital ka. Alis na! Umismin ito at sumaludo pa sa kanya bago siya tinalikuran at tuluyan ng umalis. Yabang-yabang na lalaki. Akala mo kung sino? Iritadong bulong ni Monique. Tumalma ka na, apo. Masyado kang high blood. Hindi mo naman kailangang awayin ng ganun ng binatang yon. Kasi naman, Lola, yung pagsasalita niya parang kayabang na hindi maintindihan. Alam mo po yung feeling na kapag nagsalita siya parang nag-uutos siya? Basta po, hindi ko maipaliwanag. Tapos nakakainis pa yung mukha niya. Anong meron sa mukha niya, apo? Gwapo. Napaawang ang bibig niya habang inaalala ang mukha ng lalaking yon. Makakapal ang mga kilay nito. Medyo singkit ang mga mata. Matangos ang ilong at medyo makapal at mapupula ang mga labi. Mabuti rin ang lalaki at makinis na akala mo'y anak mayaman. Opo, gwapo siya, Lola. Mukhang ang artista Matangkad pa tapos prominente yung panga. Mukha siyang mayaman pero hindi naman talaga. Nakita niyo naman yung suot, di ba? Nakasuot lang siya ng itim na sleeveless top sa rugged na shorts. Saka sabi niya nagtatrabaho rin siya dito sa palengke. Wala naman akong pakialam kung anong trabaho niya. Pero siguro dayo yun dito. Parang sa tagal na natin dito sa palengke, ngayon ko lang siya nakita rito. Hindi mo ba siya crush, apo? Lola naman, bakit ko naman magiging crush yun? Mayabang nga ang dating sa akin. Saka ano ako, teenager? Gwapo ka mo, sabi mo Lola, malamang sasabihin kong gwapo yun kasi yun naman talaga nakikita ng mga mata ko. Alangan namang magsinungaling po ako. Kaya lang antipati ko naman. Tumawa ang kanyang lola. O siya, hindi mo na crush. Pero payo ko lang sa'yo, apo, kapag nasa ganoong sitwasyon ka katulad kanina, bawas-bawasan mo naman ang pagiging mainitin ng ulo. Buti at hindi ko pinatulan ng binata kanina. Paano kung pinatulan ka nun? Oo na po. Ayoko lang kasi yung naging asta niyang parang wala siyang pakialam nung una. Sa tingin niyo ba magsasorry yun kung hindi ko siya pinuna? Naintindihan ko. Pero kung kaya naman mapag-usapan ng maayos, idaan na lang sa magandang usapan, ha? Kaya ka hindi nagkaka-boyfriend Lola? Biro lang, apo. Sige na, puntahan mo na si Kanor.
Sige po, pasensya na po ulit sa kanina la. Maya-maya ay may bumili na sa kanila ng gulay, kaya naman binentahan agad ito ng kanyang lola. Si Monique naman ay binitbit na ang isang supot na mga pechay na kanina pa niya dapat nadala kay Mang Kanor. Nagtungo na siya sa bigasan. Nakahilera ang bigasan sa labas na parte ng palengke at nasa pinakagitna ang pwesto ni Mang Kanor. Mang Kanor, heto na po ang pechay niyo. Pasensya na kayo kung medyo natagalan ako sa pagpunta rito. May bakulaw kasing lalaki na nanira ng umaga ko eh. Sino na naman kaaway mo, Monique? Ikaw talaga. Kumalma ka lang at baka matulad ka sa akin na high blood. Tumatawang tugon ni Mang Kanor matapos kunin ang dala niyang pechay. Mawawala rin po siguro to. Nga po pala, dinagdagan ko na po ng isang tali ang pechay niyo. Alam ko pang magpapaluto na naman kayo ng ginisang pechay para sa 5 apo niyo. Salamat, Monique. Itong bayad ko. Salamat din po, Mang Kanor. Nakangiting wika niya rito pagkaabot ng pera. Umiti ka lang. Hayaan mo na yung taong nanira ng araw mo. Mas maganda ka kapag nakangiti. Napangiti naman siya rito. Oo na po, ngingiti na ako. Basta wag ko lang makita ulit yung buwisit na lalaking nanira ng araw ko kanina. Nagsorry nga pero niyabangan muna ako. Humalakhak ang matanda. Mukhang bakulaw baka mo. Hindi naman po. Pogi nga eh. Kaso ewan ko. Naiirita ako sa kanya, Mang Kanor. Ayoko na talaga siya makita ulit dito sa palengke. Kapag nakita ko siya ulit, baka mabato ko siya ng tsinelas ko. Muling humalakhak si Mang Kanor. Nakitawa na rin siya rito. Ngunit napatingin siya sa katabing pwesto nito na isa ring bigasan. Naroon nakatayo at humihigop ng kape ang lalaki na kaalitan niya kanina. Nakatingin ito sa kanya na para bang kanina pa siya nitong pinapakinggan. Anak ng tipaklong. Inis na bulong niya. Oh, bakit ka tumigil, Miss Suplada? Kwento ka pa. Sino ba yung lalaking gusto mong batuhin ng tsinelas? Monique pala ang pangalan mo ah. Sarkastikong wika ng lalaki habang nakatingin pa rin sa kanya at nakangisi. Napairap tuloy siya at marahas na napabuntong hininga. Walang ya, kanina pa pala siya nakikinig sa mga sinasabi ko kay Mang Kanor. Malay ko mong magkatabi lang sila ng pwesto. Ngayon ko lang nakita tong gunggong na to rito. Wika ni Monique sa kanyang isip. Magkakilala na pala kayo ni Monique, Fred? Tanong ni Mang Kanor sa buwisit na lalaki. Fred pala ang pangalan nito. Opo, Mang Kanor. Kanina lang kami nagkakilala ni Monique. Lumingon sa kanya si Mang Kanor at napangiti bago nagsalita. Alam mo, Monique, bago lang nakatulong ni Merling itong si Fred dito sa bigasan niya. Kahapon lang siya nag-umpisa pero kitang-kita ko ng kasipagan ng binatang yan. Masipag na tapos magandang lalaki pa. 30 anyos na si Fred. 5 taon ang agwat niyo pero bagay kayo. Pareho kayong matangkad. Wala naman kayong kasintahan pareho, di ba? Nangasim ang mukha ni Monique. Nako, Mang Kanor, wala akong balak na pumatol sa lalaking mas maputi pa kaysa sa akin. Saka hindi ko kilala yan, no? Hindi ko alam kung saan lupalop siya galing. Parang kabuti na lang na sumulpot yan dito sa palengke ng Santa Barbara. Pwede mo naman akong kilalanin, Monique. Masyado kang paranoid. Easy ka lang. Gusto mo ng kape? Pampagising at pampakalma. Mapang-asar na tanong sa kanya ni Fred. Ngumiti siya ng peke. No thanks, hindi ako mahilig sa kape. Ganun ba? Para na rin sana ma-refresh ang utak mo. Narinig ko kasi yung mga hinaing mo tungkol sa lalaking mukhang bakulaw na sinasabi mo. Mukhang sobrang laki ng inis mo sa kanya at gusto mo pang batuhin ng tsinelas. Nagdikit ng mariin ang mga labi ni Monique dahil sa inis. Halatang inaasar lang siya nito. Oo nga eh, gigil na gigil pa rin ako sa kayabangan ng bakulaw na yon. Sarap nga jombagin eh. Grabe ka naman. Baka naman hindi siya nagyayabang sa'yo. Ganun lang talaga siya magsalita. Ganun lang ang tono. Masyado mo namang minamasama. Sabi mo nga, nag-sorry naman. Kaya palampasin mo na. Tama na yan. Tingnan mo, lumalaki ang butas ng ilong mo dahil sa inis sa lalaking yun. Kung makita ko lang yun, binangasan ko na yun sa muka. Tumawa ng sarkastiko si Monique. Talaga Fred? Gagawin mo yon? Sige nga, pakibangasan nga yung pagmumukha ng bakulaw na yun. Humisi ito at ibinaba ang hawak na tasa ng kape sa gilid. Grabe ka sa bakulaw. Baka naman hindi mo kang bakulaw yun. Sabi mo nga, pogi naman yung lalaki na kinaiinisan mo, di ba? Napakurap-kurap siya. Aha? May sinabi ba akong pogi siya? Wala akong sinasabing ganun. Imbento ka. Palagay ko naman hindi pa ako bingi, Monique. Sinabi mo talaga na pogi siya. So, napopogian ka sa kanya kahit naiinis ka. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Ngunit ngumisi lamang ito lalo upang asarin siya. May bumiling customer sa binata kaya natuon doon ang atensyon nito.
Kalahating sako ng bigas ang binili kaya binuhat yun ni Ford na walang kahirap-hirap. Dumaan pa ito sa gilid niya at ninisihan siya bago siya nilampasan. Alam mo, bagay kayo ni Fred, Monique. Wika ni Aling Marling, ang amo ni Fred na parang kaedad lamang din ni Mang Kanor. Nakita mo rin pala ang nakikita ko, Marling, ano? Tumatawang sabad ni Mang Kanor. Oo, kanina ko pa sila pinagmamasdan na magbatuhan ng salita. Parang aso't pusa. Parang kami lang ng asawa ko noon. Doon kami nagsimula sa pagiging magkaaway. Pero sa huli, nauwi rin sa pagmamahalan. Nag-init ang pisngi ni Monique. Nako, Aling Marling, hindi ko kailanman magugustuhan yung Fred na yon. Pwisit yun eh. At saka wala pa po sa isip ko yung boyfriend na yan. Focus po ako sa pagtitinda rito sa palengke. Bala ko po kasi magkolehiyo sa susunod na taon. Pwede pa naman po akong humabol. May ipon naman po kami ni Lola. Tama yan. Segunda ni Aling Marling. Kaya bilib ako sa iyo eh. Kahit wala ka ng mga magulang, nakakaya mo pa rin. Ang sipag-sipag mo pa. Tinutulungan mo pa ang lola mo. Hindi lang yan, Marling. Madiskarte rin tong si Monique. Sabad ni Mang Kanor. Alam mo bang sasali tong si Monique sa beauty contest? Yung mutya ng Santa Barbara. Talaga? Yung contest na gaganapin sa plaza sa susunod na buwan? Oo, naghahanda na nga tong si Monique kahit medyo malayo pa. Pero nagpalista na siya sa organizer ng event. Pumalakpak sa tuwa si Aling Marling. Nako, excited ako para sa iyo, Monique. Siguradong mananalo ka kasi bukod sa maganda ka na, matalino ka pa. Nahihiyang napangiti si Monique. Sana nga po, Aling Marling. Mas kinakabahan nga po ako sa talent portion eh. Interpretative dance po kasi yung napili kong gawin. Dahil high school pa lang po ako, sumasali na po talaga ako sa mga dance contest. Kaya lang wala pa po akong partner. Partner baka mo? Si Jigs, yung anak kong kasakasama ko rito. Yung bunso ko. Suwestyon ni Mang Kanor. Marunong po ba yun ng interpretative dance? Aba oo naman. Lumalaban din yun dati sa sayawan. Magkakasundo kayo. Ang tanong po, papayag po ba siya? Malabong hindi pumayag yun, Monique. Hindi makakahindi sa'yo yun. Napangiti siya. Talaga po? Sige po, kakausapin ko po siya. May number po ba kayo ni Jigs? Meron, ibibigay ko sa'yo. Binigay nga nito kay Monique ang number ni Jigs. Nakita na niya si Jigs dahil madalas din itong tumulong kay Mang Kanor sa bigasan, lalo na kapag walang kasama ang ama nito roon. Kasalukuyan daw itong may inaayos sa rice farm ni Mang Kanor kaya wala ito ngayon roon. Salamat po, Mang Kanor. Tatawagan ko na lang po si Jigs. Pakibanggit na lang din po na hiningi ko ang number niya. Baka hindi po ako sagutin eh. Nakangiting wika niya. Sige, Monique. Good luck, Ineng. Pahabol ni Aling Marling. Malayo pa po pero salamat po, Aling Marling. Mauuna na po ako. 6:00 na. Baka po dinudumog na si Lola roon sa pwesto namin. Ngumiti sa kanya ang dalawang matanda. Aalis na sana siya ngunit nakasalubong niya si Fred. Napatigil siya at napatingin sa topless nitong katawan, lalo na sa washboard abs nito na nakalantad. Nakasampay sa balikat nito ang itim na sleeveless shirt na suot kanina. Kasalukuyan itong nagpupunas ng pawis sa mukha gamit ang puting face towel. Oh, aalis ka na? Tanong nito sa kanya. Paki mo. Suplada at pabalang niyang sagot dito. Akala ko hindi ka na babalik sa pwesto mo eh. Paki mo ulit. Humisi lamang ito at nilampasan na siya. Naamoy pa niya ang mabango nitong amoy kahit pawisan na. See you around, Monique. Wika pa ng binata hanggang sa tuluyan siya nitong lampasan. Che, bakulaw, pa-Ingles-Ingles pa. Inis na bulong niya. Naglakad na siya paalis doon at bumalik na sa pwesto ng kanyang lola. Samantala, kababalik pa lamang ni Fred sa pwesto ni Aling Marling nang kalabitin siya nito. Bakit ho? Takang tanong niya rito. Umamin ka nga. Ikaw yung tinutukoy ni Monique na lalaking kinabibisitan niya. Halatang halata na ikaw ang pinapatamaan niya kanina eh. Hayaan mo siya, Aling Marling. Kahit ano namang gawin ko, mali pa rin sa paningin ng babaeng yun. Baka crush ka. Hindi ho ako nandito para sa crush-crush na yan. At saka ano ako, teenager. Nandito ako para magtrabaho. Tama ka naman nga. Nga pala, tinanggap kita kahapon nang mag-apply ka rito pero hindi kita natanong kung taga saan ka. Napakamot sa ilong si Fred bago sumagot. Taga Manila ho ako. Nasaan ang mga magulang mo, iho? Nandun din po sa Manila. Taga Manila ka pala, pero bakit napadpad ka rito sa liblib na lugar ng Santa Barbara? Hindi ba't mas malaki ang sahod sa syudad? May tinatakasan po kasi ako sa Manila.
Huwag yun na pong itanong kung ano yun. Hindi ko rin naman sasabihin. May tinatakasan? Ano bang naging kasalanan mo? Hindi ka naman mukhang magnanakaw o kriminal. Wala ko sa itsura yun. Kahit pinakamaganda o pinakagwapong nilalang sa mundo, kayang maging kriminal o magnanakaw. Pero sa kaso ko, hindi ako alinman sa dalawa. Hindi po ako masamang tao kung yun ang iniisip nyo. Alam ko naman yun, Fred. Wala naman talaga sa itsura mo ang maging masamang tao. Sa totoo lang, mukha kang mayaman eh. Yung kilos mo, yung pananalita mo. May kakaiba talaga eh. Nag-i-English ka pa nga minsan. Guni-guni niyo lang po yun, Aling Merling. Basta po, personal ang tinatakasan ko. Hindi po ako masama. Pagkatiwalaan niyo lang po ako. Ganun ba? O siya, sige. Iginagalang ko naman yan. Basta, wag na wag mong sisirain ang tiwala ko, ha? Opo. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Fred na nasa loob ng bulsa ng kanyang short. Nang makitang unknown number ang tumatawag, ay nagpaalam siya kay Aling Merling na magbaba niya siya. Hello, sino to? Bungad niya nang sagutin ng tawag. Nasa tapat na siya ngayon ng public restroom. Hi, Kuya Frederick. I miss you. Anang boses ng isang babae. Napabuntong hininga siya at napapikit sa inis nang makilala ang boses ng nakababatang kapatid na si Felicity. Bakit ka ba tumawag? Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang tatawag sa akin? Nablock ko na yung dati mong number ah. Talaga nagpalit ka pa ng bago para lang matawagan ako. Inis na wika niya. Pwede ba kuya? Just relax. Gusto ko lang naman kamustahin ka rin sa Santa Barbara. I'm okay. May trabaho ako ngayon sa palengke. Sa palengke? Bakit ka nagtrabaho sa palengke? My God, kuya. You're a damn CEO of Montessori Land Holdings. Shut up, Feli. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Don't forget na nagtatago ako ngayon at hindi pwedeng malaman ng kahit na sino kung nasan ako. Ikaw lang ang pwedeng makaalam kung nasan ako, okay? Not even mom. Don't worry, kuya. Hindi ko sinabi sa kanya kung nasaan ka. Basta ang alam niya, naglayas ka at iniwan mo muna sa akin ng company mo temporarily. Kahit maliit ang bayan na kinaroroonan mo, imposibleng mahanap ka niya. She wouldn't even think you're staying in a small town. Good. Thank you, Feli, for taking care of my company. I owe you one. Hanggang kailan ka ba magtatago, kuya? You're hiding like you committed a serious crime. Gusto mo lang makatakas kay Nicole eh. Mas gugustuhin ko magtago rito kaysa ikasal sa kanya. I barely know her. Bigla na lang siyang gustong ipakasal sa akin ni Mommy without any valid reason. Para saan nga ba? For a merger with their company? We don't even need that. Our company is running well without an arranged marriage. Kilala mo naman si Mommy, kuya. As long as there's an opportunity to gain more power, she'll grab it. Wala siyang pakialam kahit ayaw mo. Sanay din kasi siya na palagi mo siyang sinusunod mula pa noon. Yeah, right. Ako lang naman kasi ang napapasunod niya. Unlike you. Naalala ko pa nga na gusto niyang mag-aral ka abroad to be a doctor. But look at you. Isa ka ng journalist. Because that's what I want, kuya. Kapag gusto ko talaga, ipaglalaban ko. In your case, hindi ka naman niya kailangang pilitin na mag-take over sa company natin. Because she trained you ever since you were a kid. Naging sunod-sunuran ka hanggang sa magustuhan mo na rin ang ginagawa mo. Nagulat na nga lang ako na mag-decide ka na iwan muna sa akin ang company mo kasi magtatago ka. I can't face her yet, Fanny. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na ayoko magpakasal kay Nicole. I don't want to disappoint her. Ayoko maging malungkot siya katulad nung namatay si Dad because of a car crash that happened 10 years ago. Umabot sa point na gusto na niyang mawala sa mundo. At ayoko mangyari ulit yun. This is the first time na ginusto kong hindi sundin ang gusto niya, kaya nahihirapan akong harapin siya. She wanted me to be a perfect son. But you see, I'm not as perfect as she thinks I am. May mga bagay din na ayaw kong gawin para sa kanya, Feli. It's my life that's at stake here. How could I marry someone I don't love? I understand you, kuya. Alam mo naman na ako lang ang kakampi mo at nakakaintindi sa'yo. Kaya nga hindi kita sinumbong kay mommy eh. At pinagbigyan kita sa pag-take over ng company mo habang wala ka. Mabuti na lang may alam ako sa pagpapatakbo ng company since dito ako palagi tumatambay nung college ako. I've always been grateful for having you as a sister, Feli. No problem, kuya. But seriously, hanggang kailan mo balak magtago riyan? I honestly don't know. She was furious when she found out na umalis ka, but I managed to calm her down. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan siya kakalma, kuya. But don't worry, I'll do my best for you. Give yourself some time. Hindi rin madali ang pinagdaanan mo. Kahit gustuhin kong payuhan ka na harapin na lang si mama at sabihin na ayaw mo magpakasal, alam ko natatakot ka sa magiging reaksyon niya. Napaka-good son mo kasi.
To the point na magisunod-sunuran ka na sa lahat ng sabihin ni Mom. I know, na-spoiled ko talaga si Mom. Kaya nahihirapan ako ngayong sawayin siya. Anyway, thank you little sis. I'm hanging this up. Baka hinahanap na ako sa trabaho ko. Okay, kung bakit ba naman kasi diyan ka pa naghanap ng trabaho? At bakit kailangan mo pang mag-work? You're a billionaire, kuya. Kaya mong lumayo ng hindi nagtatrabaho. You can stay sa property natin sa Batangas o kaya sa Baguio. Meron din tayong rest house sa Tagaytay. Pwede ka rin sa abroad. Why did you choose to work there? Hindi ka kaya sanay sa ganyan? Mas madali ako mahahanap ni Ma'am kapag nagstay ako sa mga properties natin o kaya sa hotel. I know her. Baka matrack niya ako kung saan ako nag-i-stay, kaya sa apartment lang ako nakatira ngayon. Besides, kaya ko naman ang trabaho rito. Lalaki pa rin ako. Kaya ko magbuhat ng mga sako ng bigas. Ayoko rin kasi tumunganga at walang gawin habang nagtatago ako kay Mommy. Maganda rin na ibang environment ko, na maranasan ko ang trabaho rito sa palengke. Nakikita ko kung gaano kasimple pero masaya ang buhay ng mga tao rito sa palengke. May mga bababait, may mga masusungit din. Napangiti si Fred nang maalala si Monique. Napailing siya dahil hindi niya dapat iniisip ang masungit na dalaga. Anyway, kailangan ko na talagang bumalik, Feli. I'll send you an update, okay? Fine. Huwag ka masyado mag-enjoy dyan, kuya. You have a life here in Manila. Sooner or later, you'll have to face your problem, okay? Okay. Pinatay na niya ang tawag at bumalik na sa pwesto ni Aling Marlene. Lumipas ang isang linggo, madalas na ring makita ni Fred si Monique tuwing dumadaan siya sa pwesto nito sa vegetable section. Tuwing nagtatama ang kanilang mga mata ay iniirapan siya nito na sinusuklian naman niya palagi ng mapang-asar ng ngisi. Nagbibihis din siya ng maayos bago pumasok sa trabaho. Nag-aayos din ng sarili na hindi niya alam kung para saan. Lagi siyang may baon na pang trabaho lang na damit. Kung tutuusin, hindi naman required kay Aling Marlene na mag-ayos siya dahil sa bigat ng trabaho niya. Pero pag naiisip niya si Monique, nahihiya siyang makita nito na nanggigitata siya sa pawis. Isang araw, pinabili siya ni Aling Marlene ng mga gulay na pang pinakbet. Dahil wala siyang alam sa pagluluto ay nagpatulong siya sa pagbili ng mga gulay kay Monique. May nakuha ka na bang okra? Seryoso ang mukhang tanong sa kanya ni Monique. Wala pa. Kasama ba yun sa pinakbet? Aba oo naman. Talong, kumuha ka rin. Nandiyan sa harap mo. Pumili ka ng maganda. Paano ba pumili ng magandang talong? Yung malalaking klase ba? Inosenteng tanong niya habang pumipili ng mga talong sa kanyang harapan. Hindi lahat ng malalaking talong ay magandang klase. Yung iba sa kanila may uod, kaya dapat marunong kang tumingin. Katulad niyang hawak mo, mataba yan pero pag may nakita kang butas, siguradong may uod na yan. Natawa ng kaunti si Fred. Grabe no, wala pala sa itsura at laki ng talong kung pwede mo silang kainin. Sa gulat niya ay pinandilatan siya ng mga mata ni Monique at inirapan pa siya. Wow naman, bakit ka naman ganyan magsalita? Mabuti na lang wala si Lola at nasa CR. Kung hindi, baka nabatukan ka na niya. O bakit? Ano bang masama sa sinabi ko? Takang tanong niya. Itsura at laki ng talong, tapos tinutungan mo pa ng salitang kainin. Kahit sinong makarinig niyan, ibang iisipin. Sandaling napaisip si Fred. Maya-maya ay natawa siya nang may mapagtanto. Ah, okay. Gets ko na. Ikaw naman masyado kang green-minded. Kung ano-anong iniisip mo sa sinabi ko. Excuse me lang ha, sadyang may ibig sabihin lang kasi yung mga sinabi mo kaya ibang naisip ko. Akin na nga yung talong mo. Talong ko? Nakangising ulit niya. Oo, talong mo. Huwag kang umisi kung ayaw mong batuhin kita ng tsinelas. Sira ulong to. Tumawa siya bago pumili ng mga talong at inabot kay Monique. Kinilo yun ng dalaga kasama ang iba pang sangkap ng pinakbet. Maya-maya ay sinabi na nito ang total at binayaran niya yon. Salamat, Miss Talong. Hoy, tumigil ka nga. Baka marinig ka ni Lola Pinyang. Inis na saway nito sa kanya. Talong, talong, talong. Nanlaki ang mga mata nito. Inis itong lumabas ng stall upang lapitan siya at takpan ang kanyang bibig. Itigil mo sabi ang bunganga mo, Fred eh. Nagulat siya sa ginawa ni Monique. Sandali siyang napatitig sa magandang mukha ng dalaga. Napaawang ang bibig nito at tila napagtanto ang ginawa. Kaagad nitong inalis ang kamay at tumikhim. Ikaw kasi eh. Sabi kong tumahimik ka, ayaw mong itikom ang bibig mo. Nakaiwas ang tingin na wika nito. Napangisi siya at inasar pa ito. Ano ba yan, Monique? Amoy bagoong ang kamay mo. Pangaasar niya kahit hindi naman totoo. Mabango nga ang kamay ng dalaga at malambot pa. Ohoy, hindi kaya amoy bagoong ang kamay ko. Amuyin mo pa ulit. Pinaamoy nito ang kamay sa kanyang ilong, ngunit hinuli niya ang pulsuhan nito.
Natigilan siya at pati na rin ang dalaga nang napatitig sila sa mga mata ng isa't isa. Napalunok siya bago nagsalita. Biro lang, Monique. Umirap ito sa kanya. Oh, bakit ayaw mo pang bitiwan ng kamay ko? Nag-e-enjoy kang hawakan ako? Kaagad niya itong pinitiwan. Magsasalita sana siya ulit, ngunit dumating na ang lola ni Monique na si Lola Pinyang. Napangiti ito nang makita siya. Oh Fred, namili ka ba ng mga gulay ko? Napangiti siya rito. Opo, tinulungan po ako ni Monique na bumili ng mga sangkap ng pinakbet. Ang bait nga po mag-assist ng apo niyo eh. Labas sa ilong na wika ni Fred. Siniko tuloy siya ni Monique at sinamaan ng tingin. Tumawa naman ang matanda. Nako, hindi mo kailangan magsinungaling Fred. Kilala ko si Monique. Sinungitan ka no? Kahit noong unang pagkikita nyo, alam kong hindi na kayo magkakasundo. Pero salamat at dito ka pa rin bumibili ng mga gulay. Siyempre po, Lola Pinyang. Gusto ko lang din makipagbati kay Monique. Ayoko na may kaaway ako dito sa palengke. Kaya lang itong apo nyo, palaging galit sa akin. Tuwing dumadaan nga po ako rito, palagi akong tinitingnan ng masama. Kamukha niya tuloy yung cartoon na ibon. Ano nga tawag doon? Ah, Angry Bird. Kamukha niya yung nasa Angry Bird kapag nagagalit, Lola. Humalakhak siya matapos sabihin yun. Ngunit natigil siya dahil naramdaman niya ang malakas na pagtapak ni Monique sa paa niya. Aray! Reklamo niya at napahawak sa kanyang paa. Mang-asar ka pa. Hindi ako natutuwa sa'yo, Fred. Kung pwede lang bumalik ka na sa pwesto mo. Nakakasira ka ng araw. Apo naman, huwag ka naman ganyan kay Fred. Customer natin siya. Gusto lang din naman makipagbati sa'yo ng binatang yan. Tingnan mo ang itsura niya, oh. Mukhang paiyak na. Kawawa naman. Tinapakan mo pa ang paa. Saway rito ni Lola Pinyang. Napanguso kunwari si Fred bilang paawa. Ngunit imbes na maawa sa kanya si Monique, ay muli nitong tinapakan ng kabilang paa niya. Napasigaw siya sa gulat at napasimangot. What the heck? Masakit na ah. Reklamo niya. Naningkit ang mga mata nito. Ano sabi mo? What the heck? English na naman yun ah. Bawal ba mag-English? Alam mo, pasalamat ka, babae ka. Kung hindi, pinatulan na kita. At anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Kasalanan mo rin naman kasi inaasar mo ako kanina pa. Hindi ako nananakit ng babae. Ang sinasabi ko lang, kapag napuno ako sa'yo, sasabihin ko sa mga tao rito na type mo ko. Ano, gusto mo ba yon? Napanganga ito at kaagad siyang hinampas sa balikat. Napangiwi tuloy siya. Aray ko naman, sadista ka talaga ah. Isa pa. Mga hampasin siya nito ulit sa balikat, ngunit nagsisigaw na siya. Mga tindera at tindero ng Santa Barbara Public Market, alam niyo ba itong si Monique? Umamin sa akin. Gusto raw niya ako. Gusto raw niya akong ligawan. Papayag ba ako? Mapang-asar na hiyawan ng mga tindera at tindero ang namayani sa paligid. Nagpalakpakan pa ang mga ito na tila sobrang saya sa kanyang ibinalita. Kaagad naman nakomontra ang nabiglang si Monique. Hoy Fred, anong sinasabi mo? Gusto mo ba talagang isampal ko sa'yo ang tindang langka ni Lola ha? Ikaw kasi. Pwisit ka talaga? Inirapan siya nito. Mga kasama, wag kayo maniwala rito kay Fred. Epal to eh. Sinungaling. Wala akong gusto sa lalaking to. Binalingan nito ang abuela. Lola Pinyang, huwag kayong tumawa riyan. Inaasar na nga ako tapos tumatawa pa kayo. Huwag ka nang mahiya, Monique. Okay lang talaga. Pag-iisipan ko muna kung magpapaligaw ako ah. Bye muna. Kita-kits. Pangaasar niya sa dalaga sabay mabilis na tumalikod at sumibat. Fred, babuin mo yung sinabi mo. Pwisit ka talaga. Dinig pa niyang sigaw ni Monique. Ngunit mas lumalakas lamang ang pangaasar ng mga tao sa paligid. Nakarating na siya sa pwesto ni Aling Merling, ngunit hindi pa rin mawala ang ngiti sa mga labi niya. 10 minuto lang ang lumipas ay nagulat siya nang makita si Monique na kausap ng katabi nila sa pwesto na si Mang Kanor. Nakabusangot ito habang kausap ang matanda at hindi makatingin sa kanya. Nasaan po pala si Jigs, Mang Kanor? May usapan po kasi kami ngayon na magpa-practice kami ng sayaw dun sa basketball court sa plaza. Nauna na siya ron, Monique. Pinapasabi nga na sabihin ko sa'yo na nauna na siyang pumunta. Excited makasama ka. Tumatawat na nga asar na wika ni Mang Kanor. Nako, kayo talaga Mang Kanor. Sige po pupuntahan ko na po si Jigs. Bye Monique, ingat. Sabad ni Fred na siyang nagpalingon dito sa kanyang direksyon. Bayin mo mukha mo. Inirapan siya nito bago nagmamadaling umalis. Oh, ano nangyari doon? Bakit galit sa'yo, Fred? Takang tanong ni Mang Kanor sa kanya. Hindi ko po alam. Patay mali siyang sagot niya.
Pagpatak ng 5:00 ng hapon ay nagsarado na sila ng tindahan. Hindi muna umuwi si Fred sa kanyang apartment na malapit lang din naman. Naisipan niya kasing gumala sa plaza at mag-food trip doon. Bumibili siya ng buko juice nang matanaw niya si Monique sa may basketball court. Walang mga naglalaro doon at tanging si Monique lamang at ang kasama nitong lalaki ang naroon. Kilala niya ang lalaki na si Jigs dahil yun ang anak ni Mang Kanor at nakikita niya ito roon madalas sa pwesto ng bigasan. Bakit ba ako nakatingin? Pakik ko sa kanila. Inis na bulong ni Fred sa sarili bago inubos lahat ng buko juice sa plastic cup at itinapon sa basurahan. Akmang aalis na siya pero napalingon siya ulit kay Monique na ngayon ay tumatawa ng malakas habang nakikipagbiruan kay Jigs. Lakas tumawa kapag kaharap ang ibang lalaki. Samantalang kapag ako makausap, akala mo palagi may regla. Anya sa kanyang isip. Namalayan na lamang niyang naglalakad na siya patungong basketball court at pinanonood si Monique na mag-practice ng sayaw kasama si Jigs. Humalokip-kip siya at sumandig sa poste ng basketball ring. Walang kaalam-alam ang dalawa na naroon siya. 1, 2, 3, 4. Teka lang, Jigs. May mali talaga eh. Hindi ko ma-feel ang sayaw natin. Dinig niyang wika ni Monique at saka binitiwan si Jigs. Tingin ko okay naman ah. Nakahawak ako sa bewang mo tapos iaangat kita. Anong mali? Tugon naman ni Jigs. Napangisi si Fred at saka nagsalita upang sumabad sa pag-uusap ng dalawa. Wala akong maramdaman sa sayaw niyong dalawa. Gulat na napalingon sa direksyon niya si Monique, maging si Jigs. Anong ginagawa mo rito, Fred? Kunot noong tanong sa kanya ni Monique. Nanonood ng practice niyo. Masama ba? Jigs, ayos lang naman, di ba? Tumango sa kanyang lalaki. Oo naman pre, ayos nga yun para may magsasabi kung may mali sa sayaw namin. Tama, kung hindi nyo na itatanong, pambato rin ako dati sa interpretative dance contest ng high school ako. Pagmamalaki ni Fred. Hindi makapaniwalang tumitig sa kanya si Monique. Ikaw, marunong sumayaw? Kagaguhan. Baka gusto mo lang akong inisin na naman. Nagsasabi ako ng totoo. Seryosong tugon ni Fred. Totoo naman talaga na sumasayaw siya dati. Itinigil lamang niya yon nang sabihin sa kanya ng kanyang ina na mag-focus na lang sa pagpapataas ng grado dahil siya ang susunod na magiging CEO ng kumpanya nila noon. Talaga ba? Marunong kang sumayaw? Sige nga, anong masasabi mo sa sayaw namin ni Jigs? Hamon sa kanya ni Monique. Ang sabi ko nga, wala akong maramdaman habang pinapanood ko yung sumayaw na dalawa. Wala akong makitang spark. Walang passion, walang intensity. Sige coach. Ano naman pang maipapayo mo sa amin ngayon? Tutal mukhang expert ka kung makapagsalita eh. Mapang-asar na wika ni Monique. Humalokip-kip siya at dahan-dahang naglakad palapit sa mga ito. Simple lang naman. Eye contact. Look at each other na para bang mahal niyo ang isa't isa. Hindi lang kasi basta-basta sayaw ang interpretative dance. Kaya nga tinawag na interpretative dahil pinaparating ng sayaw niyo ang isang mensahe na hindi kailangang ilabas mula sa bibig. Monique, hindi mo ba alam yung ganun? Siyempre alam ko. Nahihirapan lang ako rito kay Jigs. Oh, bakit ako? Ikaw nga atong hindi tumititig sa mga mata ko eh. Depensa ni Jigs. Hindi ko kasi feel natitigan ka na para bang mahal kita. Ang cringe kaya, magtropa kasi tayo eh. Paano ka mananalo niya sa mutyan ng Santa Barbara kung sa talent portion mo pa lang mukhang babagsak ka na, Monique? Sabi ni Fred. Ang mabuti pa, bukas na lang ulit tayo mag-practice, Monique. Ihahatid ko rin si tatay dun sa bahay ni Lola. Dadalaw kasi kami ron. Ayos lang ba? Tanong ni Jigs. Nakasimangot na tumango si Monique. Nagpaalam na si Jigs kay Fred bago ito umalis. Ngayon ay naiwan na silang dalawa roon ng dalaga. Nakakainis si Jigs. Hindi ko masabi sa kanya na wala siyang talent sa pagsasayaw. Paano ba ako magpa-practice nito? Ano, hangin ng kapartner ko? Tumawa ng mahina si Fred, ngunit narinig pa rin siya ni Monique. O ano nakakatawa? At saka bakit ka pa nandito? Umalis ka na nga, magpa-practice ako mag-isa. Mahihirapan ka, Monique. Paano nga ang gagawin? Umuwi na si Jigs. Ako, pwede ako Napasimangot ito at napaiwas ng tingin. Mas lalo siyang napangiti sa reaksyon ng dalaga. Tila namula kasi ito. Hindi ka pa rin nakaka-move on sa nangyaring pang-aasar ko sa iyo kanina. Sorry na, Monique. Nakangiting wika niya. Dahil sa'yo, inaasar na ako ng mga tindera sa vegetable section. Ano naman? Hindi ka naman mamamatay sa pang-aasar nila. Kung iniisip mo, lola mo, nakita ko pa nga siyang tumatawa nung inasar kita. Yun nga nakakabwisit eh. Kasi lahat sila tuwang-tuwa na asarin ako sa'yo. Kesyo bagay daw tayo, parehong matangkad, maganda at gwapo. Wow, thank you. Sabi nila yon, hindi ako nagsabing gwapo ka.
Sinabi ko bang ikaw ang nagsabi? Defensive ah. Nililinaw ko lang, Fred. Okay, malinaw na. Natahimik silang dalawa ng 5 segundo bago muling nagsalita si Fred. Ano, payag ka? Practice ka, kasama ako. Huwag ka mag-alala, practice lang naman. Walang pang-aasar. Baka mamaya maging sadista ka na naman. Tumitig sa kanya si Monique na tila inaalam kung papayag ba ito sa kanyang alok. Maya-maya ay muli itong nagsalita. Marunong ka ba talaga, Fred? Oo nga, kahit matagal na panahon na lumipas nung sumayaw ako, kabisado ko pa rin kung paano ang tamang galaw. May naisip ka na bang steps? Oo, nahihirapan lang ako kay Jigs. Sabi kasi niya marunong siya pero mukhang hindi naman. Ang alam lang niya siguro sayaw ay yung mga pang-disco. Alam mo yun? Tumawa siya at humakbang palapit dito. Oo, alam ko. Pero ako, marunong talaga ako. Siguradong nagpapanggap lang yung si Jigs na marunong para lang makasama ka. Bakit naman siya magpapanggap na marunong para lang makasama ako? Manhid ka ba? Gusto ka ni Jigs, Monique. Ha? Tropa lang kami noon. E di linawin mo sa kanya. Anong lilinawin ko? Wala nga siyang sinasabi sa akin. Saka kakakilala pa lang namin noon. Teka nga, tutulungan mo ba ako mag-practice o hindi? Ito na, tutulungan na nga kita. Muli siyang humakbang upang abutin ang 2 kamay ni Monique. Nahigit ni Fred ang kanyang hininga nang magdikit ang kanilang mga balat. Ngunit hindi niya yun pinahalata sa dalaga na ngayon ay tila apektado rin dahil sa paghawak ng kanilang mga kamay. Okay, imaginein mo na ako ay ikaw, Monique. Para kang nakatingin sa salamin. Tingnan mo kung paano kita tingnan, okay? May mga sasabihin akong salita na makakatulong para mas maramdaman mong connection natin. Dahil sa pagsasayaw, kailangan ng matibay na connection sa bawat isa, lalo na sa mga mata. Napalunok ito bago dahan-dahang tumango. Bumuntong hininga siya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ngayon, hindi kasi Monique sa paningin ko. Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Tumitig siya sa dalaga at ganoon din ito sa kanya. Napalunok siya dahil tila napuno ng emosyon ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Sa kabila ng hindi maipaliwanag na nararamdaman ay nagpatuloy si Fred. Noong una kitang makilala, puno ng takot ang puso ko. Natatakot sa mga bagay na pwedeng mangyari kapag hinarap ko ang totoo. I was hiding from the world, and then I saw your eyes on a random day. Your beautiful eyes made me realize that there's a safer place in the world, where I can hide for a while, where I can be free and be someone who doesn't care for the chaos of the world. Kaya minahal kita. Kaya gusto kong iparamdam sa iyo kung paano mo binago ang buhay ko. That the day I met you is the day that I felt alive again. Mahabang sabi ni Fred habang nakatitig kay Monique. Pigilang hininga na kumilos ang binata upang anyayahin ang dalaga na mag-umpisa na sa pagsasayaw. Napalunok ito ngunit hindi bumitiw sa mga mata niya. Humakbang ito paatras at umikot habang hawak niya ang kamay nito. Nagpatuloy sila sa pagsayaw at tila hindi siya nahirapan na sundan ang galaw ni Monique. Ang mga mata nila ay nanatiling nakatitig sa isa't isa na para bang totoo ang kanyang mga sinabi kani-kanina lang. Ang galing, nakuha mo kaagad ng steps. Nakangiti ngunit tensyonadong wika ni Monique nang matapos ang sayaw. Your steps are simple but full of love and intensity, Monique. Napakurap-kurap ito sa sinabi niya. Huli na nang mapagtanto niya kung paano siya magsalita. Alam mo, Fred, kanina ko pa napapansin, saka nung nakaraan, Inglesero ka pala, no? Tapos ang haba ng English mo kanina, pero naintindihan ko naman. Medyo kinilig nga ako kasi parang totoo. Napatitig muli sila sa isa't isa at sabay na nag-iwas ng tingin. Tumikhim si Fred bago sumagot. Mas maganda lang pakinggan kapag English ang ginamit ko kanina, habang pinapalabas ko ang emotions na dapat nandun bago tayo sumayaw. Effective naman, di ba? Tumango ito at ngumiti ng maliit. Salamat, Fred. Salamat sa pagsama sa practice ko. At least nakapag-ensayo ako kahit wala yung partner ko. Ngumiti siya rito ng pabalik. Sobrang gaan ng kanyang dibdib ngayon kahit pa hindi yun mapakali kanina pa. You're welcome, Monique. So, paano? Uwi na tayo? Tanong ng dalaga. Sige, mauna ka na. Dito muna ako. Sige. Mabuti na lang pinauwi ko na si Lola Pinyang nang magsara kami kanina ng tindahan. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Monique. At saka sana naman bukas, huwag mo na akong tarayan. Quits na tayo Tinulungan nga kita ngayon eh. Umirap ito ngunit natawa na rin. Oo na, quits na tayo. Basta ba, huwag ka nang mga asar ulit. Sige ba? Sige na, una na ako. Salamat sa pagtuturo today.
Dinampot na nito ang maliit na backpack sa sahig at saka umalis na. Naiwan doon si Fred habang nakatulala sa lugar kung saan sila sumayaw ni Monique. Maya-maya ay umalis na rin siya roon habang litong-lito sa kanyang nararamdaman. Lumipas pa ang mga araw at linggo ay hindi na muling tinarayan o sinungitan ni Monique si Fred. Kahit kapag bumibili ang binata sa kanila ng gulay ay hindi na niya ito binabara. Nangaasar pa rin ito pero inaasar na niya ito pabalik at hindi siya napipikon. Isang araw, nasa basketball court sila at kasama niya si Jigs na nagpa-practice ng sayaw. Bukas na ang contest kaya dapat ma-perfect na natin to, Jigs. Wika ni Monique habang sumasayaw sila. 8:00 na ng gabi at halos wala ng tao sa plaza. Okay na siguro to, Monique. Pagod na rin ako eh. Kaninang 5:00 pa tayo. Reklamo ni Jigs. Tumigil si Monique sa pagsasayaw at binitiwan ng kamay ng lalaki. Inoff niya ang malamis na tugtog sa kanyang cellphone na nakakonect sa wireless Bluetooth speaker. Pagkaway lumapit siya kay Jigs. Alam mo kung bakit matagal tayo, Jigs? Kasi hindi mo pa rin nakukuha ang tamang steps. Pasensya na, mahirap lang kasi eh. Jigs, 1 buwan na tayo nagpa-practice pero hindi pa rin tayo maka-perfect ng sayaw. Bakit nung kami dalawa ni Fred na perfect kaagad namin? Huli na para mabawi niya ang kanyang sinabi. Kumunot na ang noon ni Jigs. Nagsayaw kayo ni Fred? Kailan? Nung umalis ba ako at iniwan ko kayong dalawa rito? Napabuntong hininga si Monique. Oo, bilib nga ako sa kanya kasi nakuha niya kaagad ng steps na gusto ko. Tapos, kuhang-kuha niya yung emosyon habang nagsasayaw kami kaya pati ako nadala. Ganun ang sayaw eh. Iisa dapat ang galaw natin. Alam ko naman, Jigs, na pinakiusapan lang kita na maging partner ko. Pero kung hindi mo kayang sumayaw, sana naman sinabi mo kaagad, di ba? Hindi naman kita pinilit. Para rin sana nakahanap agad ako ng maipapalit ko sa'yo. Napakamot ito sa batok at napabuntong hininga. Sige, aamin na ako. Gusto lang talaga kita kaya ako pumayag. Gusto lang din ako ilakad sa'yo ni Tatay Kanor kaya niya sinabing marunong akong sumayaw kahit hindi naman. Pinaikot ni Monique ang kanyang mga mata. Sabi ko na nga ba, sana sinabi mo na agad ng maaga. Bukas na ang contest, Jigs. Ngunit nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang kamay at hinatak siya palapit. Gusto kita, Monique. Alam mo naman na siguro yun. Napatitig siya rito. Wala siyang maramdaman na kakaiba. Hindi katulad ng nararamdaman niya kapag si Fred ang kasama niya o katitigan niya. Nag-umpisa lahat noong magsayaw sila nito. Hindi na nawala ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib tuwing nakikita niya ito o tuwing lumalapit at nangaasar ito sa kanya. Monique, magsalita ka naman. Untag ni Jig sa kanya. Muling bumuntong hininga si Monique at sasabihin na sana rito na wala itong pag-asa. Ngunit bigla itong yumuko sa kanyang muka. Napaiwas kaagad siya kaya tumama ang labi nito sa kanyang pisngi at nasagi pa ang gilid ng kanyang labi. Inis na itinulak niya ito sa dibdib. Anong ginagawa mo, Jigs? Hinahalikan ka. Ano pa ba? Ang ibig kong sabihin, bakit mo ginawa yun? Gusto mo bang masampal, ha? Manik naman eh. Hanggang ngayon pakipot ka pa rin. 1 buwan na ako nakikisama sa'yo. Kailan mo ba ako magugustuhan? Paano kita magugustuhan dyan sa asal mo? Kung hindi pa malinaw sa'yo, hindi kita gusto, Jigs. Kaya wala kang karapatan na halikan ako. At sino may karapatan? Si Fred? Akala mo hindi ko alam na inaasar siya sa'yo ng lahat ng mga taga-palengke? At anong sabi mo kanina? Nagsayaw kayo at nakuha niya kaagad ng steps mo. Wow, sorry naman ah. Hindi kami magkasinggaling sa pagsayaw ni Fred. Pero pareho lang naman kami na taga-palengke ah. Pareho din kami matangkad. May itsura. Kung tutusin, mas angat pa nga ako sa kanya. Anak ako ng may-ari ng bikasan. Eh si Fred, ano ba siya? Kargador lang siya ni Aling Mariling. Wala siyang panama sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ni Monique. Hindi niya akalain na ganoon katindi ang insecurity ni Jigs kay Fred. Bakit mo kailangang ikumpara si Fred sa'yo? Ang point ko, hindi mo dapat ako hinalikan nang wala ang permiso ko. Eh di magpapaalam ako. Pwede ba kitang halikan, Monique? Piloso po nitong sagot. Abat, sira ulo ka ba? Ngunit hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at sinubukan muli siyang halikan. Pero bigla siya nitong nabitiwan ng may humatak dito palayo sa kanya at sinuntok ng malakas. Ay, Diyos ko po! Gulat na sigaw ni Monique. Natutop niya ang kanyang bibig nang makita ang pagbagsak ni Jig sa sahig. Dumudugo ang gilid ng labi nito. Napatingin siya kay Fred na siyang sumuntok kay Jigs. Mariing nakakuyom ang mga kamao nito at akmang susugurin pa si Jigs pero humarang na siya sa gitna. Tama na! Fred, please! Napatitig ito sa mga mata niya at tila naging maamong tupa dahil sa kanya pakiusap.
Tumayo naman si Jigs at saka nagsalita habang hawak ang dumudugong labi. Monique, pasensya ka na sa ginawa ko. Nabigla lang ako. Kalmado na nitong wika. Napapikit ng mariin si Monique. Hindi niya kayang palampasin ang ginawa nito. Pero alang-alang kay Mang Kanor ay hindi na niya ito susubukang idemanda. Mabait sa kanya ang ama nito at magiging kawawa ito kung makukulong ang anak. Huwag mo na ako lalapitan ulit, Jinx. Kapag lumapit ka ulit, makakatikim ka na sa akin at isusumbong kita sa tatay mo. Iginagalang ko siya kaya umalis ka na bago pa ako tuluyang magalit sa iyo ng suktulan. Nakayuko itong tumango. Hindi siya nito matingnan ng diretsyo habang dahan-dahan itong naglalakad paalis. Ayos ka lang? Tanong sa kanya ni Fred maya-maya nang silang dalawa na lang ang naroon. Tumango siya rito kahit pa ang totoo ay nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Ayos lang ako. Buti dumating ka. Kanina ka pa ba nandyan? Akala ko umuwi ka na. 8:00 na ng gabi. Hindi ako umuwi kaagad kasi alam ko magpa-practice kayo ni Jigs ng sayaw dito. Binantayan kita. Napatitig siya sa mga mata nito. Kaagad kumalabog ang kanyang dibdib. Binantayan mo ako ngayong gabi? Palagi naman eh. Hindi mo lang ako nakikita. Talaga? Bakit mo naman ginawa yun? Gusto ko lang. Saka wala naman akong ginagawa sa apartment kaya dito ako tumatambay sa tuwing may practice ka. Mabuti na lang talaga at nandito ako. Nung unang beses kanyang sinubukan na halikan, gusto ko na siyang sigurin. Kaya lang, nakita ko na lumalaban ka. Pero nung pangalawa, hindi ko na natiis. Humakbang ito hanggang sa isang dangkal na lamang ang layo nila sa isa't isa. Inangat nito ang isang kamay at pinunasan ang gilid ng kanyang labi kung saan dumampi ang halikan nina ni Jigs. Nahigit niya ang kanyang hininga sa ginawa nito. Gustong-gusto ko siyang bugbugin pero inawat mo ako, Monique. Anito habang nakatitig sa kanyang mga labi. Ayoko lang madamay ka sa gulo, Fred. Tama na yung nailayo mo siya sa akin. Dahil sa kanya, matatakot ka na kapag gusto kong halikan ka. Kung ikaw naman yun, bakit ako matatakot? Wala sa sariling tugon niya. Sabay na nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi batid ni Monique kung paano at bakit niya yun nasabi. Kaya naman kaagad siyang nag-isip ng palusot. Yun ang sasabihin ko kapag kunwari hindi na si Fred ang tingin ko sa'yo. Tulad ng ginawa mo nung sumayaw tayo, natatandaan mo? Muntik na nga akong kiligin nun eh. Ikaw din, di ba? Yung kakasabi mo lang na gusto mo akong halikan. Kunwari lang din ako yung babaeng mahal mo kaya mo nasabi yun, hindi ba? Hindi ito sumagot sa haba ng sinabi niya. Kitang-kita niya ang mga mata nitong puno ng emosyon. Kaya hindi niya tuloy masabi kung seryoso ba ito o nagkukunwari lang. Monique, hindi ito konektado sa sayaw. Pero gusto kong malaman mo na bago ko sabihin sa'yo kung ano itong nararamdaman ko. Kailangan mo munang malaman kung sino talaga ako. Pero hindi ko muna sisirain ng gabing to. Dahil bukas, contest mo na at kailangan na hindi ko ma-stress. Kaya sa ngayon, umuwi ka muna at magpahinga. Manonood ako sa'yo bukas para suportahan ka. Naguguluhan man sa mga una nitong sinabi, ngunit napangiti na lang siya sa nalaman na manonood to. Salamat, Fred. Sa labis na tuwang nararamdaman ay tumingkayad siya upang yakapin ito sa batok. Niyakap siya nito pabalik at hinapit pa ang kanyang bewang upang mas humigpit ang yakapan nila. Pakiramdam ni Monique ay nasa ulap siya habang dinadama ang masuyong paghaplos ng binata sa kanyang likod. Marami din akong gustong itanong sa pagkatao mo, Fred. Pero tama ka, saka na natin pag-usapan yan. Salamat sa pag-intindi, Monique. Sigurado akong ikaw ang pinakamaganda bukas. Namomroblema nga ako. Wala akong entry sa talent portion. Sira ulo kasi si Jigs. Ngayon niyang sinabi na hindi talaga siya marunong sumayaw. Hayaan mo na yun. Napabuntong hininga na lang si Monique at tuluyan ang nagpaalam sa binata. Dumating ang araw ng contest ng Mutya ng Santa Barbara at ginaganap iyon sa malaking plaza. Nasa backstage na si Monique kasama ang mga kalaban niya. Nag-uumpisa na silang magpakilala isa-isa sa stage. Nakasuot siya ng backless silver evening gown at heels na pareho niyang nirentahan lamang. Nakangiti at buong sigla na nagpakilala siya sa audience at napansin na wala roon si Fred. Sabi niya manonood siya. Nakangusong bulong ni Monique. Pagbalik sa dressing room sa backstage ay umupo siya sa harap ng malaking salamin. Kasama niya roon ang ibang mga contestants na naghahanda na para sa talent portion. Monique, nasan ang partner mo? Hindi ba sasayaw ka sa talent portion? Tanong sa kanya ni Mary Grace, ang kaibigan niyang tindera din sa palengke. Ito ang tumulong sa kanya na mag-makeup at mag-ayos ng kanyang buhok. Nag-decide ako na hindi na lang ako sasayaw. Nagkaroon kasi ng problema kahapon dun sa kapartner ko. Sagot niya. Ano?
Isang buwan mong pinaghandaan yun ah. At saka doon ka magaling. Paano makikita ng mga judge ang talent mo kung ibang gagawin mo? Kakanta na lang ako, Mary Grace. Marunong naman akong kumanta ng slide. Ganun ba? Sayang naman yung nakahandang sayaw mo, Monique. Walang masasayang. Anang boses ng isang lalaki mula sa may pintuan ng dressing room. Napalingon si Monique at napanganga nang makitang naroon si Fred. Nakangiti itong naglalakad palapit sa kanya. Fred, akala ko hindi ka napupunta. Tanging nasabi ni Monique at kaagad na tumayo upang harapin ang binata. Nasa audience lang ako kanina sa bandang likod. Sa dami ng taong nanonood, talagang hindi mo ako makikita kaagad. Napangiti si Monique at nabuhayan ang kanyang dibdib. Tila nagkaroon siya ng matinding inspirasyon upang ipagpatuloy ang kompetisyon. Kani-kanina lang kasi ay tila nawalan na siya ng gana. Sasayaw ka, Monique. Sayang naman kung hindi mo isasayaw yung isang buwan mong ininsayo sa basketball court. At mas lalong sayang kapag hindi nakita ng maraming tao ang talento mo. Nag-init ang kanyang pisngi at napanguso. Kaya lang wala akong partner. Alam mo naman na nag-away kami ni Jigs kahapon. Sinabi ko rin sa kanya na ayaw ko na siyang lumapit ulit sa akin. Kalimutan mo na si Jigs. Ako na lang. Napakurap-kurap siya sa gulat. Ano? Ako na ang partner mo. Sasamahan kita sa talent portion mo. Total, sa kakahintay ko sa iyo araw-araw sa pag-practice mo, sobrang memorize ko na ang steps. Talaga, Fred? Oo naman. Game ka ba? Hindi naman natin kailangan ng magandang costume sa pagsayaw, di ba? Magsuot ka ng puting sleeveless top at itim na flowing skirt. Ako naman white sleeveless shirt at black na pants para match tayo. Kaya lang, wala akong dala eh. Nasa isip ko talaga nakakanta na lang ako kaya dress ang dala ko. Huwag ka mag-alala, may dala ako. Napangiti lalo si Monique. Talaga? Wow, sobrang ready ka pala ah. Hindi naman ako na-inform na balak mo palang maging partner ko sa sayaw. Hindi naman kasi ako papayag na masayang lahat ng effort mo, no? Tara na, magbihis ka na at nag-uumpisa na ang talent portion. Nakangiting tumango siya rito. Napatingin siya kay Mary Grace nang impit itong tumili dahil sa kilig at tuwa. Excited na ako makitang sumayaw kayong dalawa. Kaya ship na ship kayo sa palengke eh. Dali na Monique, magbihis ka na't aayusan kita kahit simple lang. Nakangiting nagkatinginan pa sila ni Fred bago siya nagpaalam na upang magbihis. Matapos nga niyang magbihis ay nilagyan siya ng kaunting makeup ni Mary Grace at nilugay lamang ang bagsak at mahaba niyang buhok. Excited na ako. Sayang hindi makikita ni Lola Pinyang to. Nakangiting wika ni Monique sa katabi na si Fred. Sila na ang susunod na magpe-perform. Bakit nga ba wala siya rito? Nako, hindi na pwede yun dito. Masyadong masikip dito tapos maingay. Ayaw nun sa ganun. Saka baka mapagod pa yun dito kaya hindi ko na talaga sinama. May arthritis yun eh. Mas maganda magpahinga na lang siya. Hindi sumagot si Fred. Ngunit nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya at masuyong pinisilyon. Sobrang ganda mo pala kanina nung nagpakilala ko sa stage. Anito na siyang nagpainit muli ng kanyang pisngi. Salamat. Hindi kita nakita. Sana kumuway ka man lang sa akin. Sa dami ng kumakaway sa'yo kanina, humahanga sa'yo. Makikita mo pa ba ako nun? Natawa siya. Oo nga no. Buti na lang nagpakita ka sa backstage. Iisipin ko sana na wala kang isang salita. Hindi pwede na hindi kita panoorin, no? Muli siyang napangiti rito. Maya-maya ay tinawag na rin siya upang mag-perform na. Katulad noong unang beses silang magsayaw ni Fred, ay napaka-perpekto ng kanilang bawat galaw. Sumasabay sila sa romantikong musika. Pinaparating ang mensahe niyon sa pamamagitan ng koneksyon ng kanilang mga mata at galaw ng kanilang mga kamay at paa. Wow, that was an impressive performance of candidate number 9 with her partner. The way you both convey emotions and tell a story through eye contact and body movement is truly amazing. Palakpakan naman natin sila. Masiglang wika ng babaeng host. Sinundan yun ng malakas na hiyawan at palakpakan mula sa audience at mga judge. Nagkatingin na naman sila ni Fred at napangiti sa isa't isa bago sabay na bumaba ng stage. Sumunod na ang Q&A, kaya naman sobrang kabado na ni Monique ngayong siya na ang tatanungin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang wireless microphone. Mabuti na lamang at nakita niya si Fred sa unahan ng mga audience. Ngumiti ito at nag-thumbs up, kaya naman nabawasan ang kanyang kabang nararamdaman. Okay, candidate number 9, here's your question. Nowadays, do you believe that love can overcome the barriers of social status between two people? Tanong sa kanya ng host. Napangiti si Monique sa tanong na yon. Bumuntong hininga muna siya bago sumagot.
Kung yung pag-ibig na yon pasasayahin ka at wala kayong tinatapakang tao, bakit hindi ka maniniwala na kayang lampasan ng pag-ibig ang magkarayong estado ng buhay ng bawat isa, di ba? Love knows no boundaries. Kapag tinamaan ka ng pag-ibig, hindi ka makakapili kung saan ka mahuhulog. Kahit sa kargador pa yan o sa isang gwapong CEO, hindi kailanman naging hadlang ang social status ng dalawang tao para magmahalan sila. Because love is all about respect, acceptance, and commitment. Matapos sabihin yun ni Monique ay nagpalakpakan ng malakas ang mga audience. Nakita niya si Fred na napakalaki ng ngiti habang pumapalakpak. Ganoon din ang mga judge. Nanalo siya ng gabing yun at inuwi ang korona. Nakuha niya ang 10,000 premyo. Kaya naman tuwang-tuwa siyang umuwi sa bahay at ibinalita sa kanyang lola ang kanyang pagkapanalo. Nako, proud na proud ako sa iyo, Apo. Kahit maliit lang na contest yun, proud pa rin ako sa iyo kasi sa dami ng sumali roon, ikaw ang nanalo. Hindi ka lang talaga nagmana sa ganda ng nanay mo. Matalino ka rin. Tuwang-tuwang wika ng kanyang lola habang yakap-yakap siya. Thank you po, Lola. Nga po pala, magbibihis lang po ako ngayon tapos may pupuntahan po ako. Kumalas ito mula sa pagkakayakap sa kanya at tiningnan siya. Saan ka naman pupunta, Apo? Gabi na. Hindi ba pwedeng ipagpabukas mo na lang yan? Hindi ko na po kayang ipagpabukas, Lola. Sandali nga, saan ka ba talaga pupunta? Napangiti siya at inalala ang usapan nila ni Fred na may pupuntahan sila pagkatapos niyang magbihis. May sasabihin daw kasi ito. Kasi Lola, may pupuntahan po kami ni Fred. Tumaas ang kilay nito, ngunit bakas ang mapang-asar ng ngiti sa mga labi. Si Fred? Bakit daw, Apo? May sasabihin daw po siya na importante eh. Gusto ko rin pong pagbigyan kasi ang laki ng naitulong niya sa akin kanina sa contest. Siya ang #1 supporter ko tapos naging partner ko pa siya sa sayaw. Kinikilig ka naman. Hay nako, Apo, masyado kang halata. Tingnan mo nga yung mukha mo at pulang-pula na. O siya, sige na, pumapayag na ako. Hindi ka naman na bata para pagbawalan ko sa mga ganyan. Basta umuwi kang ligtas, okay na ako ron. Napangiti siya ng malaki. Thank you po, Lola. Boto rin ako kay Fred para sa'yo. Balitaan mo ko, ha? Naku, si Lola talaga. Isa ka rin pala sa mga nang-aasar sa aming dalawa. Tumawa ito. Pero aminin mo, nasisiyahan ka tuwing inaasar ka sa palengke. Gusto mo si Fred, ano? Napakamot siya sa kanyang batok at nahihiyang umiti. Kaya naman ay kinurot siya nito sa tagiliran. Nako, yang ngiti mo na yan. Alam na alam ko na yan, Apo. Sige na't baka naiinip na si Fred. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. I love you, Lola. Love you din, Apo. Nagbihis na nga si Monique at nagsuot ng pink na jacket at maong shorts bago lumabas ng kanilang bahay. Nakita niya si Fred na naghihintay sa labas habang nakasakay sa motor. Napakagwapo nito habang hawak ang isang itim na helmet sa kanang kamay. Napangiti ito nang makita siya. Kinabahan ako. Akala ko hindi ko pinayagan ni Lola Pinyang. Natatawang wika nito nang makalapit siya. Matanda na ako para pagbawalan pa niya. Basta ang sabi niya dapat safe akong umuwi. Oo naman. Safe ka kapag akong kasama mo. O, suot mo tong helmet. Kinuha niya yon at napatingin sa motor nito. Wow, may motor ka palang ganito? Mamahalin to ah. Hindi ko nakikita to sa palengke. Hindi ko naman ginagamit to kapag pumapasok sa palengke. Malapit lang ang apartment ko kaya nilalakad ko lang. Binili ko to para may masakyan ako kapag may malayo akong pupuntahan. Ganun ba? Pero hindi ko alam na afford mo to. Ngumiti ito sa kanya. Marami ka pang bagay na hindi alam tungkol sa akin, Monique. Kaya tara, samahan mo ako. Sasabihin ko sa'yo lahat. Kabado man, ngunit napangiti na lang siya at sinuot ang helmet bago umangkas sa likod nito. Hawak ka, Monique. Utos nito. Kagat-labing sinunod niya ang sinabi nito. Imbes na kumapit sa balikat ng binata, ay niyakap niya ito sa tiyan. Nararamdaman niya ang pagtingin ni Fred sa mga kamay niya. Bahagya itong lumingon sa kanya habang bakas ang mga ngiti. Sabi ko hawak lang, Monique, hindi yakap. Pero sige, mas gusto ko yan. Biro nito. Pinamulahan siya ng pisngi. Ayaw mo ba? Sige, aalisin ko na. Wag. Pinigilan nito ang mga kamay niya. Tila na kuryente tuloy siya dahil magkahawak ang kanilang mga kamay. Wag mong alisin ang kamay mo. Okay lang talaga sa akin, Monique. Mas gusto ko nga to eh. Kapit ka ng mabuti ah. Binuhay na nito ang makina at saka pinaandar ang motor. Saan tayo pupunta, Fred? May magandang spot akong nakita.
Bakanteng lote malapit sa palengke. Kitang-kita ron ng mga city lights ng kalapit na bayan ng Santa Ines. Katulad ba ng city lights ng Manila? Oo, pero sigurado ako magugustuhan mo ron. Napangiti na lang si Monique at hindi na sumagot pa. Basta kahit saan mo ako dalhin, masaya na ako, Fred. Makasama lang kita, sobrang saya ko na. Parang ayoko nang matapos ang gabing to. Wika ni Monique sa kanyang isip. 5 minuto pa ang lumipas at muling nagsalita si Fred. Madadaanan nga pala natin ang apartment ko. Gusto mo pong makita? Pwede tayong huminto saglit. Sige ba? Sagot niya. Tumigil nga sila maya-maya sa isang apartment building. Napanganga si Monique dahil hindi yun pibitsugi na apartment. May kamahalan yun. Natigil lang siya sa pag-iisip nang marinig ang malutong na pagmumura ni Fred. Bumaba ito mula sa motor at inalalayan din siyang makababa. Monique, dito ka lang muna. Seryosang wika ni Fred. Ang mga mata nito ay nakatingin sa isang mamahaling kotse na nakaparada sa tapat ng apartment building. Napakunot ang noon ni Monique dahil sa pagtataka. Bakit? Sino ba yung nasa kotse? Takang tanong niya. Mamaya ako na ipapaliwanag, Monique. Dito ka muna, okay? Sige. Nagmadali na itong naglakad patungo sa kotse at kinatok ang bintana. Maya-maya ay lumabas mula sa driver's seat ang isang matangkad at mukhang modelo na babae. Mahaba ang buhok nito at halatang halata na mayaman base sa suot nitong backless white mini dress. Matagal na nag-usap ang dalawa. Tila galit pa ang itsura ni Fred. Hindi niya marinig ang usapan ng mga ito. Nakaramdam tuloy ng matinding inis si Monique, lalo pa nang makitang hinawakan ng babae ang braso ni Fred. Inis siyang napabuntong hininga at hinubad ng suot na helmet at pinatong sa motor ni Fred. Padabog siyang naglakad palayo sa lugar na yon, ngunit maya-maya lamang ay tinawag siya ng binata. Monique, sandali! Tawag nito. Hinawakan siya nito sa braso, kaya naman napilitan siyang tumigil at hinarap ito. Bakit ka umalis? Ang sabi ko sandali lang, di ba? Matalim niya itong tiningnan bago sumagot. Bakit ako maghihintay pa ron? Kahit wala kang sabihin, alam ko may relasyon kayo ng babaeng kausap mo. Ano? Hindi ko babae yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, ipapaliwanag ko sa'yo lahat para hindi ka nag-iisip ng ganyan. Sige nga, anong ipapaliwanag mo sa akin? Nakamag-anak mo yung babaeng yon? Huwag mo akong gawing tanga, Fred. Hindi ka naman mayaman katulad ng babaeng yun eh. Kapatid ko yun, okay? Felicity ang pangalan niya. Pinaningkitan niya ito ng mata at tumawa ng sarkastiko. Kapatid? Paano mo naging kapatid ng ganong kaganda at kayaman na babae? Nakasakay siya ng mamahaling kotse tapos sasabihin mong kapatid mo? Napakasinungaling mong lalaki ka? Nagsasabi ako ng totoo. Maniwala ka naman. Tama na, okay? Ayoko nang marinig ang mga paliwanag mo. Ayos lang sa akin kahit makipag-usap o makipagkita ka sa mga magagandang babae. Anong pakialam ko? Ayos lang talaga sa akin. Promise. Natigilan si Fred sa sinabi niya at dumaan ang pagkairita sa mga mata. Bakit ayos lang sa'yo, Monique? Hindi ka nagsiselos? Umirap siya at tatalikuran na sana ito. Ngunit muli siya nitong hinatak sa braso. Tinatanong kita, Monique. Bakit ayos lang sa'yo kung sakaling makipagkita o makipag-usap ako sa ibang babae? Akala ko pa naman nagsiselos ka kaya ka nag-walk out. Kasi wala akong pakialam. Pagsisinungaling niya. Nagsalubong ang mga kilay nito. Ano? Wala kang pakialam? Akala ko pa gusto mo ako. Gusto natin ang isa't isa. Oo, tama ka. Gusto nga kita. Kaya lang ayoko makipagkompetensya sa babaeng yun, okay? Kaya tama na to. Uuwi na lang ako. Muli siyang tumalikod at naglakad paalis. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang siya ay sumigaw na ito. Don't you dare turn your back on me, Monique. Natigilan siya sa diretsyo nitong pagsasalita ng English. Napalingon siya rito at nakitang nakalapit kaagad ito sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang hawakan siya nito sa magkabilang braso. I need you to listen to me carefully, Monique. Napapalunok na napatitig siya sa mga mata nito. Fred, sino ka ba talaga? I'm Frederick Monteser. Fred is just my nickname. Kumunot ang noo niya. Monteser? Yes, and I am the CEO of Monteser Land Holdings in Manila. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isa kang CEO? Oo. Nagtatago ako rito sa Santa Barbara dahil ayaw kong ikasal kay Nicole. Sa babaeng gustong ipakasal sa akin ni Mommy. Hindi ko siya maharap kaya tumakas ako at iniwan muna ang kumpanya ko kay Felicity. Si Felicity, siya yung babaeng kausap ko kanina. She's a journalist. She's my younger sister. Hindi ko siya girlfriend. Napanganga si Monique sa revelasyon na yon.
Napaatras siya at napahawak sa kanyang noo habang nanlalaki ang mga mata. Ibig sabihin, sobrang yaman mo pala? Kaya ba ganun ka magsalita noong una tayong magkita? Mayabang na akala mo, boss? Saka, kaya ba madalas ka madulas at napapa-straight English kasi ganun ka talaga magsalita dahil CEO ka? Tapos pansin ko rin sa pananamit mo na pormang mayaman at branded lagi ang mga suot mo. Diyos ko, ano ba to? Bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin, Fred? I was waiting for the right moment, Monique. Hindi naman pwedeng basta ko nalang sabihin sa'yo ang buong pagkatao ko ng ganun-ganun lang. Kaya nga gusto kitang makausap ngayon para sabihin sa'yo lahat. Kaya lang dumating si Felicity. So, hindi mo siya girlfriend? No, hindi ko nga siya girlfriend. Sabi ko nga kanina kapatid ko siya. Kinukulit niya ako na umuwi na. Nakahinga ng maluwag si Monique. Sa dami ng mga revelasyon ni Fred sa kanya, ay mas natutuwa pa siya sa nalaman na kapatid lang pala nito ang magandang babae kanina. Aren't you mad? Untag sa kanya ni Fred. Aaminin ko, nabigla ako sa mga sinabi mo. Pero wala naman akong kinalaman dun eh. Bakit ako magagalit? Hindi naman ako napahamak dahil sa paglilihim mo. Ginusto mo pang ang aminin sa akin, naunahan ka lang. So, nagselos ka. Hindi totoo yung sinabi mo kanina na hindi ka nagsiselos, na wala kang pakialam. Napairap siya rito. Seryoso ka? Mas iniisip mo yun ngayon? You can't blame me, Monique. Gusto kong masiguro na gusto mo pa rin ako. Kasi kung ako ang tatanungin mo, gustong gusto kita. I'm sorry. Hindi sa lugar na to ko planong sabihin sa'yo nararamdaman ko. Pero sinira na ng pagdating ni Felicity. Pero wala na akong pakialam. Gusto kong malaman mo na gustong gusto kita. Tila natunaw ang puso ni Monique. Lalo pa ngayong nakakita niya sa mga mata ni Fred ang pagiging totoo nito sa mga salitang binitiwan. Sigurado ka na bang gusto mo ako? Hindi ka ba nabibigla? I am more than sure about my feelings for you. Bakit ka pa nagtataka? Didn't you feel it? Sa mahigit 1 buwan nating pagkakakilala, sa'yo lang ako naging malapit. Tinulungan kita sa pagsali mo sa pageant kahit matagal na akong hindi sumasayaw. Monique, you made me feel so alive again. Noong unang salta ko rito, akala ko hindi ako sasaya ng ganito. Pero nakilala kita. Nabuhayan ako ng pag-asa. Nakalimutan ko mga dahilan kung bakit nagtatago ako. Sana alam mo kung paano mo binago ang buhay ko. Nangilid ang kanyang mga luha. Hindi na niya kailangan na mag-alinlangan pa na magtiwala sa mga sinasabi ngayon ni Fred. Dahil kanina lang, habang sumasayaw sila sa stage, kitang-kita na niya sa mga mata ng binata ang matindi nitong emosyon para sa kanya. Fred, natatakot ako sa mundong ginagalawan mo. Parang magulo eh, at hindi ako bagay sa mundo mo. Pero gustong sumugal ng puso ko. Gusto kitang mas makilala. Kahit naglihim ka ay mas pinili kong intindihin ka. Wala kang masamang intensyon. Kaya sabi ng puso ko ngayon, mangako ka lang na hindi mo ko ipapatalo. Susugal daw siya ng malaki para sa'yo. Handa ka ba para dun? Napangiti ito ng malaki. Nagulat siya nang hinapit siya nito sa bewang at niyakap siya ng mahigpit. I like you a lot, Monique. No, erase that. I'm falling for you. Kaya sana wag kang bumitaw. Panghawakan mo mga sasabihin ko sa'yo ngayon. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Hindi kita bibitawan at magiging worth it lahat ng pagsugal mo sa akin. Kaya pangako, hindi kita ipapatalo. Ipaglalaban kita kahit na sino pa ang humadlang sa atin. Nagsumiksik siya sa matipuno nitong dibdib at nakapikit ng umiti. Aasahan ko yan, Fred. May gusto ka pa bang itanong? I will answer you honestly. Come on. Untag nito matapos nilang kumalas mula sa pagkakayakap. Yung kapatid mong si Felicity, kaedad ko lang ba siya? Yes. Bakit siya nandito? Pinapauwi ka na ba talaga niya ng Manila? Mabagal itong tumango bilang sagot. Bakas ang lungkot sa mga mata. Yes, pinapauwi na niya ako. Baka pipilitin ka na ng mami mo na ipakasal dun sa... Ano nga ulit ang pangalan nun? Nicole? Bumuntong hininga ito at masuyong hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Don't worry. Hindi ako papayag na maikasal sa kanya. Haharapin ko ng problema ko. Mali ang desisyon ko na takbuhan ng isang problema. Pero hindi ako nagsisisi na nagpunta ako rito dahil nakilala kita. Kung hindi ako naglayas, wala sana tayo ngayon dito. Nag-init ang pisngi niya. Talaga ba? Baka mamaya mapilitan kang sundin ng mami mo. At saka, paano kapag pinakilala mo ko sa kanya? Siguradong hindi niya ako magugustuhan. I told you, hindi kita pababayaan, Monique.
Kahit anong mangyari, hindi kita bibitiwan. At saka, hindi naman yun ang concern ko sa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Kaya pumunta rito si Felicity ay para ibalita ang nangyari kay Mommy. I need to go to Manila immediately. Bakit? Ano raw nangyari sa mommy mo? Laglag ang balikat na napabuntong hininga ito. Matagal na pala siyang may cancer. Acute lymphocytic leukemia. Ayaw niyang magpakimo. Ayaw niyang dumaan sa mga ganun. Gusto na lang niyang makitang magkaroon ako ng asawa at magkaanak bago siya mawala. Buong akala ko, gusto lang talaga niyang magkaroon ng merger ang kumpanya namin sa pamilya ni Nicole kaya gusto niyang ikasal ako. But clearly, it's more than that. Napaawang ang bibig ni Monique sa gulat. Kung ganun, kailangan mo nang umuwi sa Manila. Puntahan mo na ang mami mo dahil kailangan ka niya. You're coming with me, Monique. Ipapakilala kita sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang pinipili ko. Tingin mo matatanggap niya ako? I don't know, but I don't care kung matanggap ka niya o hindi. She's my mother pero ayaw kong kontrolin pa niya ang buhay ko. Uuwi ako dahil nag-aalala ako sa kanya. Ina ko pa rin siya kahit anong mangyari. And truth is, nasaktan ako sa nalaman ko. She may be controlling, but I still love her. Hinawakan niya ito sa braso at masuyong hinaplos yun. Huwag ka mag-alala. Ipagdarasal ko na maging maayos ang lahat sa inyo ng mami mo. Gusto ko magkaayos kayo. Saka ako naiisipin kung tatanggapin niya ako o hindi. Hinawakan nito ang kamay niyang nasa braso niya. Maya-maya ay lumapit ito sa kanya at bumaba ang tingin sa kanyang mga labi. Can I kiss you, Monique? Napakurap-kurap siya, ngunit maya-maya ay napatango na rin habang nakangiti ng malaki. Kahit hindi pa tayo, pwede na siguro. Gusto naman natin ng isa't isa, di ba? You're right. Pero tayo na kaya? Natawa ito habang nagtataka ang muka. What do you mean? Sabi ko, tayo na. Nagkaamin na tayo. Pampatagal lang yan, ligawan stage. Gusto ko lang maramdaman na akin ka bago natin harapin ang mami mo. Para may panghawakan ako. Ngumiti ito sa kanya. Sure, sino ba ako para humindi? So, you're mine now, ha? Oo naman. I'm all yours, Fred. Muli itong napangiti bago yumuko upang masuyo siyang halikan sa mga labi. Napapikit siya at tumugon sa halik nito. Pagkatapos ay niyakap siya nito ulit at pinatakan ng halik ang kanyang noo. Let's go to your lola. Magpapaalam ako sa kanya dahil dadalhin kita bukas sa Manila. At kapag naging maayos ang lahat, isasama natin si Lola Pinyang doon habang nag-aaral ka. Gusto mo mag-aral sa college, di ba? Oo, pero next year ko pa balak. I could help you, and I don't take no for an answer. Pero, muli siya nitong hinalikan sa labi kaya natigil siya sa pagsasalita. Pinamulahan tuloy siya ng pisngi at hinampas ito sa balikat. Nagtawanan sila matapos yun. Nagpaalam nga si Fred sa kanyang lola na uuwi sila ng Manila. Sinabi na rin nila rito ang kanilang relasyon at tuwang-tuwa ito sa nalaman. Kaya naman pumayag agad ang matanda na isama siya ni Fred sa Manila. Nagpaalam din ang binata kay Aling Merling kinabukasan at sinabi na hindi na ito babalik. Nalungkot ang matanda ngunit tinanggap din ang pagpapaalam nito. Humingi rin ng pasensya si Mang Kanor kay Monique dahil nalaman nito ang ginawa ng anak nitong si Jig sa kanya. At dahil mabait sa kanya ang matanda ay tinanggap niya yon. Nang makarating sila ng Manila ay kaagad nilang pinuntahan sa mansyon ng ina ni Fred na si Jade Monteser. Naabutan nila roon si Felicity. Hi Monique, I'm Felicity, Kuya Frederick's younger sister. Nakangiting bungad ng babae nang pumasok sila sa isang kwarto. Nakangiti ring tinanggap niya ang palad nito. Nice meeting you, Felicity. Maiwan ko muna kayo ni Kuya. Tumango siya rito bago ito lumabas ng kwarto. Hinawakan siya ni Fred sa kamay at hinila palapit sa natutulog na ina nito. Maganda ang ginang. Maputi na katulad ni Fred at Felicity. Ngunit tila na mamayat ito. Maya-maya ay dumilat ang mga mata nito at napatingin kay Fred. Dahan-dahan itong napangiti. Frederick, my dear son. Naluluhang-an nito. Mom. Umupo si Fred sa gilid ng kama nito at hinawakan ng kamay ng ina. How are you, Mom? I'm feeling okay. Nakita na kita. I missed you so much, anak. I missed you too, Mom. By the way, this beautiful woman beside me is Monique Salvi, and she's my girlfriend. Napatingin sa kanya ang ginang. Napahigpit ang hawak niya sa kamay ni Fred dahil sa matinding kaba na baka tarayan siya nito. Ngunit ngumiti lamang sa kanya ang ginang. It's nice meeting you in person, Monique. Akala ko noon maarte lang ang anak ko, pero hindi lang pala niya nakikita pa ang babaeng para sa kanya. And now seeing him happy because of you, masaya na rin ako.
Napangiti siya rito. Salamat po, tita. Bumaling naman ito kay Fred. Frederick, anak, gusto kong humingi ng tawad sa'yo kung pakiramdam mo kinokontrol kita. I'm sorry that you felt that way. I hope you understand, son. Gusto ko lang makita kang bumuo ng sarili mong pamilya dahil ikaw ang panganay ko. Bago ako mawala, gusto kong makita na masaya ka. Pero mali yung ginawa kong ipilit na pakasalan mo si Nicole. I totally forgot how love works. Hindi nga pala yun hinahanap dahil kusang dumarating yun. Look at you now. You look so in love with Monique. Pwede na akong mawala. Shh! Stop it, Mom. Naiintindihan ko na. I regret not telling you my problem and decided to leave. Sana kinausap kita. Pero wala nang magbabago pa. Let's just enjoy our moments together now, Mom. I love you. Sigurado ka pa talaga na ayaw mo nang mag-undergo ng kahit na anong treatment? I'm fine with it, anak. Tinanggap na ni Felicity ang desisyon ko. I want to rest. Gusto ko nang makasama ang daddy niyo. I hope you understand. I miss him so much. Nakita ni Monique ang pangingilid ng mga luha ni Fred bago ito mabagal na tumango. I respect your decision, Mom. Thank you, anak. Matapos sa pag-uusap na yon ay dinala na nga nila sa Manila ang lola Pinyang niya. Binenta na nito ang kanilang maliit na bahay sa Santa Barbara at ang pwesto nila sa gulayan. Pinanatili na lamang niya sa mansyon ng kanyang lola. May libangan naman ito roon ng mga halaman kung saan mahilig din ang matanda. Habang si Monique naman ay naging abala sa pag-aaral dahil sa pangako ni Fred na pag-aaralin siya nito sa kolehiyo. Bachelor of Science in Office Administration ang kanyang kinuha dahil balak niya magtrabaho sa kumpanya ng kanyang kasintahan. Ngunit wala pang isang taon na nakatira si Monique at ang kanyang lola sa mansyon ay namaalam na ng tuluyan ng ina ni Fred. At syempre, hindi niya pinabayaan si Fred at si Felicity na labis na apektado sa pagkawala ng ginang. Pinaramdam niya at ng kanyang lola sa magkapatid ang kanilang pakikiramay. 3 linggo rin ang lumipas bago muling nakabawi si Fred at si Felicity sa pagkawala ng ina. Nagtuloy-tuloy na yon hanggang sa lumipas ang maraming taon at nakapagtapos na siya ng kolehiyo. Nag-umpisa siyang magtrabaho sa Montesor Land Holdings. Mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa maging executive assistant na siya ni Fred. Hindi rin nagtagal ay inalok na siya nito ng kasal. Beach wedding ang ginusto ni Monique kaya pinagbigyan siya ni Fred dahil dream wedding niya yon na hindi niya akalaing matutupad. Sa Boracay ang lokasyon ng kanilang engrandeng kasal. Naroon si Felicity at ang kanyang lola Pinyang na walang tigil sa paghagulgol habang sinasabi niya ang kanyang vow para kay Fred. Pinapangako ko sa iyo na magiging mabuti akong asawa at hindi ko magsisisi sa pagpili mo sa akin. Natigil siya sa pagsasalita dahil nadala na siya sa pag-iyak ng kanyang lola. Inabutan tuloy siya ni Felicity ng tissue habang ito'y tumatawa. Kaya naman si Fred na ang nagsalita. Alright, my turn, baby. Just hear me out, okay? I promise to take care of you, katulad ng pag-aalaga sa'yo ng nanay mo. And of course, ni Lola Pinyang. Bubuo tayo ng isang palasyo kung saan ikaw lang ang magiging reyna ko. Hindi ko maipapangako ang isang mala fairy tale na pagsasama natin. Because our love for each other is not a fairy tale. There are many flaws in our relationship, baby. But I know that it's real. Yun naman ang importante, di ba? Nagkakilala man tayo sa isang pagkakataon kung saan nilihim ko ang pagkatao ko. Napunta naman yun sa isang totoong pagmamahal na hindi ko akalain na mahahanap ko sa Santa Barbara. I love you so much, Monique. My baby. I can't imagine my life without you. Mas lalong napaiyak si Monique. Nagtawanan tuloy ang lahat ng naroon. Nakakainis ka naman. Pinapaiyak mo ko lalo eh. Pabirong reklamo niya. It's okay, baby. Tears of joy lang yan. I love you. Kahit magtunay ang mga mata mo kakaiyak, sobrang ganda mo pa rin sa paningin ko. Pinamulahan siya ng pisngi at gustong hampasin sa braso ang mapapangasawa. Ngunit nagpigil siya dahil nakakahiya sa pari. I love you, baby. Pakis nga. Hirit pa sa kanya ni Fred. Oh, wala pa. Hintay muna. Tumatawang singit ng pari. Ay, sorry po, Father. Nadala lang po. Tumawa ang lahat. Kung kanina'y umiiyak si Monique, ngayon ay natawa na lamang siya bigla kay Fred. Natapos ang kanilang kasal na puno ng iyakan at tawanan. Kinagabihan, sa kanilang honeymoon, ay wala silang tigil sa paghaharutan at paghahabulan sa dalampasigan. Ayoko na, pagod na ako. Reklamo ni Monique nang muli siyang mahuli ni Fred. Pinuhat siya nito patalikod at umikot-ikot hanggang sa mahilo siya.
Napuno muli ng tawanan nila ang paligid. Ano baby, kaya pa? Tanong sa kanya ni Fred habang naghahabol ng hininga. Pasok na tayo sa cottage. Gusto ko na magpahinga. Napaseryoso ito bigla. Matutulog ka na? Oo, bakit? Ano pang gagawin? Patay mali siyang tugon ni Monique. Ha? Mag-honeymoon pa tayo ah. May ganun ba? Napaawang ang bibig nito at bumakas ang inis sa muka. Ayaw mo ba? Charot lang. Ikaw naman? Siyempre gusto ko. Ang tagal kong hinintay ito, no? You're making fun of me, wifey ha? Ngunit maya-maya lamang ay napangisi ito at nagtaas baba ng mga kilay. Ano? Tara, wifey? Napangisi na rin siya rito. Kumapit siya sa batok ng asawa at hinalikan ng mariin ang mga labi nito. Hinawakan naman siya nito sa kanyang bewang bago tumugon sa kanyang halik. Maya-maya ay binuhat na siya nito papasok at inihiga sa kama. I love you, Mrs. Monique Monteser. Nakangiting bulong nito nang sandaling maghiwalay ang kanilang mga labi. I love you too, Mr. Frederick Monteser. Ano, game na? Ngumisi ito at pinatakan siyang muli ng halik sa labi. Game na, game na. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi at tuluyang pinagsaluhan ng isang mainit na gabi. 5 buwan matapos ang kanilang kasal ay nalaman ni Monique na nagdadalang tao na siya. Kaya naman tumigil muna siya sa kanyang trabaho at mas naging priority ang kanyang pagbubuntis. Ayon kasi sa doktor ay maselan ang kanyang pagbubuntis at kailangan ng iba yung pag-iingat. Pagkatapos ay nanganak na rin siya. Nahirapan mang manganak si Monique ay hindi niya masyadong naramdaman dahil sa suporta ng kanyang lola, ni Felicity at lalong-lalo na ni Fred. At isa pa na nakapagpatanggal ng kanyang pagod ay ang masilayan ng kanyang bagong silang na anak na babae. Hindi na ito muling nasundan. Nakabalik siyang muli sa trabaho matapos ang 2 taon. Araw-araw nagpapasalamat siya sa Diyos dahil ibinigay sa kanya ang asawa na si Fred. Nagkamali ito noon ng desisyon. Nagtago ito mula sa problema at hindi hinarap dahil sa takot. Ngunit bawat galaw o desisyon natin ay may dahilan kung bakit nangyayari. Tama man o mali yun sa paningin natin. At sabi nga, everything has a reason. Yun ay nahanap siya ni Fred. Nagtagpo ang kanilang landas at nagkaibigan sila. Talaga nga namang iba kung kumilos ang pag-ibig at ang tadhana. Basta-basta na lamang darating at magugulat ka na lang na nasa harap mo na ito. Yung akala mong maling desisyon ay nagiging tama dahil nakilala mo ang taong para sa'yo. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.